2024 Battle of the Naked Bike in 900cc category mga idol. Yan po ang feature natin today. Kung ikaw ay balak maglabas ng bagong sports naked big bike, eto ba ang pipiliin mo, ang 2024 new Yamaha MT-09 SP version, 900cc triple cylinder, at ito, hitik sa lahat ng tech features na hinahanap mo with new premium specs and features gaya ng all-in suspension, Brembo Stelima caliper. Aba mga idol, naka-smart keyless pa ito, plus 5-inch full-color TFT display mga idol. And updated yung kanyang bagong headlight design, yung kanyang taillight, at plus yung kanyang new quick shifter. Aba mga idol, talagang super ganda ng specs ng brand new model na MT-09 SP. At para naman sa Kawasaki Leisure Bikes 2024 Z900 Special Edition, itong ating kukumpara, 4-cylinder naman ito. At syempre, yung kanyang iconic Z Sugumi styling, Street Fighter naked bike from Kawasaki. Ito naman ang pinakamabentang model from Kawasaki Big Bikes. Dahil na rin sa kanyang magandang specs, race suspension, all-ins din ng kanyang pinaka-rear, at naka Brembo caliper din to, M40, plus upside down Showa brand na suspension. Mga idols, ito ang ating 4-cylinder with new candy lime frame color. So nabago lang dito yung color version. Yan po mga idols ang ating feature for today. Suportahan nyo ako, follow nyo ang ating FB page, Boy Salavaria, and subscribe sa ating YouTube channel mga idol. And una natin iti-check, syempre pa ang engine. Ang Z900 Special Edition ay merong total displacement 948cc, 4-cylinder to, 16 valves. Kaya yan po ay magandang exhaust sound dahil inline 4, liquid cooling, double overhead camshaft, electronic fuel injection, 6-speed transmission, and equipped din to ng assist and sleeper clutch. And the best dito, meron siyang power modes. Pwede mong full power or low power, depende na rin sa inyo. At again, ang ating performance naman, maximum power nito 123.6 HP, at ang kanyang maximum torque, yung arangkada, 98.6 Newton meters. Malakas, di ba mga idol? Ang kanyang compression ratio, 11.8 by 1, at ang kanyang average top speed can reach 224 km per hour. Depende na rin sa rider at sa inyong habit paano mag-drive. And well, compare naman natin sa bagong 2024 Yamaha MT-09 SP version. Para sa ating engine specs, ang kanyang total displacement 890cc, at miyan po ay naka 3-cylinder, 12 valves, double overhead camshaft. Magkaiba po ang exhaust sound ng 3-cylinder versus 4-cylinder, pero pareho ding maganda yung ating exhaust note dito. Ang kagandahan sa MT-09 SP, upgraded yung kanyang quick shifter. Yan na po ay meron ding Euro 5 Plus compliant. Ang features ito, pagdating sa electronics, 6-axis IMU, ride-by-wire, comes also with riding modes, at ang compression ratio ng MT-09, 11.5 by 1, max power naman ito, 117.4 HP, at maximum torque, 93 Newton meters. Again, syempre, mas malakas ang performance ni Z900 mga idol. Top speed naman to, average 236 km per hour. Yan po yung kanilang approximate dito. And punta naman tayo sa chassis ng Kawasaki Z900 Special Edition. Meron tong high tensile trellis frame. May bago tong kulay, color lime green. So yan po yung ating 2024 model. Ang ating namang suspension sa front, 41mm inverted forks suspension with compression, rebound, preload, adjustability to. At wheel travel na 120mm. Ang brand po na yan ay Showa. Sa likod naman, naka-horizontal backlink style, all-ins S46, gas charge shock, at yan po ay pwede mong i-operate remotely. Plus, ang wheel travel nito 140mm mga idols. Yan po ay fully adjustable para sa ating rear suspension. And para naman sa chassis ng MT-09 SP, ang kanyang frame ay naka-cast alloy diamond type. At yan po ay meron ding fully adjustable front suspension. KYB brand naman to, 41mm. Gold anodized yan, upside down, inverted, with DLC coat. Yan po mga idols, napakaganda At sa likuran naman na suspension, all-ins monoshock din to, fully adjustable, rebound, damping, preload, at remotely operated din yan. Yan po ay merong 4.6 inch of wheel travel naman para sa ating MT-09 SP model.
Aba mga idol, halos hindi sila nagkakalayo ng ating Kawasaki Z900 Special Edition. Medyo tinaasan na rin ang specs ng Yamaha ang kanilang MT-09. Let's compare naman pagdating sa stopping power. Ang Z900 Special Edition, naka-dual semi-floating Brembo Disto 300mm ang kanyang sukat at yan po ay naka M4.32 monoblock with 4-piston caliper and equipped ng anti-lock braking system. Plus yung kanyang radial pump master cylinder, yan po ay Nissin at naka-braided hose din ito. Same sa ating MT-09 SP, ang kanya namang radial master cylinder ay Brembo naman. And para naman sa rear brake, 250mm single disc Nissin din ito with anti-lock braking system at traction control. Yung may kagandahan sa ating Kawasaki Z900. May 3 mode po ang kanyang traction control. Merong mode 1 and 2, parang sport yan at eco. At yung mode 3, mas matindi at mas sensitive yung kanyang traction control. Para naman sa ating braking power ng MT-09 SP mga idol, ang kanya namang disc brake, dual din ito, 298mm and 4-piston caliper to. Brembo, steel 5 naman ang nilagay ng Yamaha dito. O diba? Pang racing na yan. Yan po yung nilalagay nila sa R1M nila. Talagang race spec ang ating stopping power pagdating sa MT-09 SP. Ang rear brake naman ay merong sukat at 245mm disc, single piston, Nissin caliper to, equipped to ng ABS or anti-lock braking system, and syempre traction control with different level of sensitivity yan. Depende sa preference nyo mga idol. Pwede nyo yung i-adjust via 6-axis IMU at ano yung preference nyo, yan ang piliin ninyo mga idol. Eto pa, naka-brush aluminum din ang swing arm ng MT-09 SP. Same yan sa ating R1M at MT-10 SP mga idol. Kaya talagang mas premium ang datingan itong ating SP version mga idol. And para sa tire naman, ang sukat ng gulong sa harapan ng Z900 SC 120/70 by 17-inch tubeless. Ang ginamit na brand nila dito, Dunlop Sports Max Road Sport 2. At para naman sa likuran, ang sukat 180/55 by 17-inch. So makita natin mga idols, nag-stay sila sa Dunlop brand para sa ating Z900 Special Edition. Same sa ating old model yan. And para naman sa Yamaha MT-09 SP, ang kanya namang brand ng gulong dito ay bago na. Yan din po ay naka-cast aluminum wheels. Talagang quality, no? At ang size naman ng gulong sa harapan, 120/70 by 17-inch tubeless. Bridgestone Batlux S23 ang nilagay nilang brand ng gulong. So before po kasi S22 yan. So ito po yung newest model. Mas makapit yung grip and high ang quality ng kanyang tires mga idol. Yan po ang ating bagong gulong na ginamit. Ang size sa likuran 180/55 by 17-inch. Pareho lang sila ng size ng Z900 SE. Ang ating namang dimension, sukat, ang wheelbase ng Z900 1455mm. Ground clearance 145mm naman ang sukat. At yung kanyang pinaka total curb weight, yan naman po ay may total na 213 kilograms naman. So yan po, nagkakaroon tayo ng power to weight ratio. So mas mabigat po ang ating Z900 SE. Ang wheelbase naman ng Yamaha MT-09, 1430mm. And para naman sa kanyang ground clearance, 140mm. So mas mataas ng konti ang Z900 mga idol, di ba? At ang timbang naman, total wet weight, 194 kilograms. So yun po yung reason bakit mas mabilis si Z900. Dahil mas magaan siya, power to weight ratio, makaka-apekto talaga yan. Well, para naman sa ating upuan, ang Z900 SE, split type yan. At makita naman po ninyo, pwede rin kayong bumili na accessories na single seat cowl, parang carbon, pwede nating lagyan yan kung ayaw nyo nang may angkas. So itong ating bagong Z900 Special Edition, may mabibili kayo niyan sa mga online para sa inyong cover dyan. At ang seat height ni Z900 SE ay 820mm naman mga idol. Ako 5'6", talagang kayang-kaya nating i-rise to. At talagang nag-enjoy tayo kasi nga nakahiram tayo ng Z900. Talagang ang lakas ng power ng makina. As a beginner, talagang sulit na sulit Iba yung arangkada nito talagang panalo. And compare naman natin sa Yamaha MT-09 SP. Kita nyo yung kanyang upuan Pwede rin tayong magsama ng passenger dito. At siyempre meron din tayong sporty seat cowl dito na mabibili para mas magandang tingnan, mas pogi. Ang seat height naman ito 825mm. Mas mataas po talaga ang seat height ng MT-09 SP mga idol.
And na-test ride po natin ang MT-09, talagang tingkayad po tayo, nakatid po tayo, 5'6 po yung height ko. No? So kaya naman at manageable naman ito. So yun nga, napakalakas din ng kanyang torque at talagang aarangkada ka kagad. Fuel capacity ng C900 SE, 17 liters mga idol. And perfect yan, mas maraming karga ng gas ang C900. Well, ang kanyang fuel consumption, 19 km per liter. At yun nga, dahil ito ay 4-cylinder, mas malakas talagang kumonsumo ng gas ito. Well mga idols, ang ating namang pinakatangke dito, pwede mong buksan yan, susiyan mo lang ano. And syempre, ang Kawasaki C900 Special Edition, yan po ay equipped ng Kawasaki Immobilizer. Siguradong safe at secure po ang ating big bikes kasi naka-electronic chip yan at syempre hindi magagamitan ng ibang susi ito. Well, check naman natin ang Yamaha MT-09. Bago yung design ng kanyang fuel tank ano. At ang capacity naman ito 14 liters. So namang po ng 3 liters ang Z900 Special Edition. Sana dumami pa lalo no. Pero syempre nakatulong yan para mas magaan ang bike na to. At ang fuel consumption naman ay 20 km per liter. So yun lang, mas matipid ng konti ang ating MT-09. Well mga idols, may bagong design din ito na acoustic grill. Yan po ay parang speaker no. At pag naka-rev ka na or naka-start na yung engine mo, pag nag-rev ka, na-throttle ka, maririnig mo dyan. So magiging exciting pa yung rides natin. And another new feature para sa MT-09 SP, yung kanyang smart keyless system. Pwede mong i-unlock yung fuel cap. So bubuksan mo dyan. At syempre yung ating pinaka-safety nito para din siyang immobilizer dyan. And let's look naman sa handlebar ng Z900 Special Edition. Kita naman po ninyo, quality din talaga yung grip at yung kanyang lever, adjustable pa. Well, mga switches and buttons nito ay talagang napakasimple lang din. Madali siyang gamitin at hindi ka masyadong malilito. Para dito sa brand new Z900 2024 model. Diyan mo rin na isi-select yung inyong power modes kung gusto mo ng full power or low power, depende na rin sa inyo. At para sa Z900, ang brake master niyan ang ginamit ay Nissin po para dito sa model na to. Ayan mga idols, yung ating pinaka-pindutan ano. Again, naka full color TFT display to and equipped na rin to ng Kawasaki Radiology app. So dahil hindi pa naka-activate itong ating model na to, pinakita ko na lang sa inyo yung kanyang mismong itsura nitong ating full color TFT display. Very informative naman yan at talagang madaling basahin ano. Well, para naman sa Yamaha MT-09 SP, bago rin yung kanilang full color TFT display at ang brake master cylinder naman na ginamit ng Yamaha ay Brembo brand. So talagang quality yan mga idols. Naka-braided hose din yan. At makita naman po ninyo yung kanyang style. Talagang premium, di ba mga idols? At sa ating handlebar, kita nyo yung pinaka-lever sa left side, yung ating clutch. Yan din po, yan naman ay hindi adjustable. Pero makita nyo yung kanyang mga switches and button. Talagang kakaiba din yung kanilang gawang design dito. Pero mapapansin nyo, andyan na rin yung kanyang cruise control na button, yung mga switches niya, ayun yung menu, andyan na rin, pas yung hazard light dito sa left side. Ano. At yung ating grip talagang quality mga idols. Sa right side naman, andyan yung modes, so pwede natin piliin. At kung gusto nyo magpalit ng inyong riding modes, dyan yun siyempre isa-select yan. At meron tong kill switch and engine switch start natin. Para dito sa brand new model na to, talagang lahat halos binago na in 2024 model, di ba mga idols? Siyempre, mas pinalaki din yung kanyang TFT display. Before kasi 3.5 inch lang yan. Ngayon, naging 5 inch TFT display. Ang kagandahan dito, ang SP version, meron pa siyang track mode. Ano? Plus yung display niya, pwede nyong palitan ng racetrack theme. Ang kagandahan dyan. Mga idols, itong ating pinaka-headlight, all LED po ang MT-09 SP. From the headlight, yung daytime running light niya, at yung kanyang pinaka-signal indicator dyan. O di ba napakastig ng kanyang bagong design? Parang mas maganda itong bagong model. Ano? At sa likuran din, bago rin yung style at design ng ating taillight dito plus yung brake light. So all LED po ang nilagay ng Yamaha dito. Kita naman po ninyo, napaka-modern and very sporty, di ba? Para naman dito sa ating salamin, yan po, no? Maganda rin yung kanilang mirror dito. Mga idols, ang SRP dito, 799,000 pesos. And congratulations po sa ating idol o subscriber na unang nakabili ng MT-09 SP na natulungan po natin. Kaya mga idols, kung kayo po may balak kumuha nito, mag-PM lang kayo sa ating FB page, Boy Salabaria. Yan po yung ating advocacy na makatulong sa mga future owner ng mga dream big bikes nila. No?
talagang i-assist natin kayo at talagang tutulungan natin kayo para makuha nyo yung inyong gustong-gustong big bikes. MT-09 SP version 799,000. At para naman sa Kawasaki Z900 Special Edition, ito talagang maporma din to. Marami talagang bumibili nito. Siyempre 4-cylinder, talagang ang ganda ng exhaust sound. All LED rin ang kanyang mga ilaw. Sugumi styling, iconic yan. Ang presyo naman nito, SRP, hindi naman po siya nagtaas, 618,000 pesos. Para naman sa all-in down payment, yan na po, kasama ng insurance, chattel, 166,000. Mga idols, kung kurso natin nyo itong standard version, ang SRP naman ito, 566,500. All-in down payment, 153,000 at 17,310 ang 3 years to pay. Pwede nyo akong i-PM mga idols kung gusto nyo pong maglabas ng Kawasaki Big Bikes. Kung kahit anong model yan, makatulong sa inyo, ay talagang yan po ay masaya na tayo. Yan ang ating pinaka gusto nating parating sa mga idols natin. Salamat po sa inyong pagpanood. Sana nagustuhan nyo ang ating comparison ng dalawang bagong model na to. Ano pong pipiliin ninyo? Mag-comment na po kayo sa ating video.